Ayan na mga kababayan. Nagsampa na ng kaso ang grupo ni Shelo Maligno at netong grupo ng paring 15 years na naging addict mga kababayan. Laban kay VP Inday Sara Duterte sa Ombudsman. At ang kanilang sinampang kaso? Plunder mga kababayan. Graft! Malversation at bribery. Kung uusad ang kasong ito mga kababayan at maaaresto si VP Sara, wala po yang piyansa. Bulok sa kulungan mga kababayan si VP Inday pag nagkataon. Dahil alam naman natin mga kababayan, andyan si Boying Rimulya. Eto na ba mga kababayan ang sabi ni Amy na ang purpose ni Boying na maupo dyan ay para ipakulong si VP Sara? Well, inanunsyo na ni Boying mga kababayan Bagamat sinabi na ni Martires mga kababayan na hindi pwedeng kasuhan si VP Sara ngayon. Dahil she is an impeachable officer. Pero sabi ni Boying mga kababayan, pwede yan. Pwede daw kasuhan ayon sa kanyang interview mga kababayan. Ano na naman dang bending dalo itong pinagagawa ng mga bulok na to? Nagkikipagsabuatan na sa mga maligno mga kababayan. Shelo Maligno at itong mga padrimonyo mga kababayan, mga sabing mga banal-banalan. At tungkol saan mga kababayan ang kaso nila? Tungkol na naman sa confidential fund. Sa makatuwid, isang buong mga kababayan, sasakyan ang kanilang dokumento. Laban daw kay VP Sara Duterte. Sobrang dami mga kababayan, tingnan nyo. At sabi nila mga kababayan, kahit isang page lang daw nito mga kababayan, pwede na daw maipakulong si VP Sara Duterte. How much more itong bulto-bulto daw mga kababayan, ang mga animal? Tama nga ang sinabi ni Trillanes mga kababayan na magsasampa talaga ng kaso this week ang mga animal na ito. Kasabot nila sama-sama tayong babangag muli. Panoorin niyo po ha. Duterte has blatantly refused her responsibility to answer To answer to the people. Sino people? Ikaw nga ang may dapat i-answer. Paano ka naging 15 years na naging addict tapos nagsimula daw siya mga kababayan bumatak 15 years old. So 15 years, up to 30 years old mga kababayan, bumatak siya. And then, gumraduate siya sa mga kababayan, sa seminaryo, 31. Ibig sabihin habang nag-aaral mga kababayan, bumabatak pa rin siya sa seminaryo. May pulburon ba sa loob ng seminary, padre? Ikaw ang dapat sumagot. Hindi ka ba umulit kahit tonti? Ha? Magpa-health test ka ngayon. Sige, ang binabatak daw nito mga kababayan shabu. Na in the long run mga kababayan, nakaka-shrink yan ng utak. Baka nag-shrink na ng utak nito mga kababayan. She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Bakit? Ano bang gusto nyo? Di ba sinagot na kayo? Ito ding mga gurang mga kababayan o mga kasamahan niyang mga makakaliwa. At the same time, mga makadiyos daw mga kababayan. Wala natin kung anong Diyos ang pinagsisilbihan nito. Ito yung mga nagsisigaw-sigaw sa kalsada mga kababayan na mga demonyeta. Kagaya ng Maligno Jam Maligno. Ay, hindi pala yan si Jam Magno. Shelo Maligno. Bakit itong dalawang Magno na mga kababayan ang hudas ng Pilipinas, Lagi nilang sinasabi mga kababayan, hindi sinasagot kung saan ginamit ang confidential fund. Confidential nga Kung sasagutin niya ni VP Sara, makakasuhan siya. Lalabagin niya ang national security mga kababayan. Bakit hindi nyo antayin ang sinabi ng COA? Pero andyan na mga kababayan. Naglabas na ang COA ng desisyon, Wala sila nakitang anomalya. Ito pinagpipilitan talaga nila mga kababayan, mga jablong ito. Her indiscriminate misuse of public funds. Misuse? Sige. Anong misuse niya doon? Bakit walang resulta sa COA? Without fear of accountability is... Si Bangag, how about yung idol mong bumabatak din? Sabi ni Amy, kagaya mong nag-addict. Diba? Addict. Ito mga kababayan, umamin siya na addict siya Tingnan nyo, hanggang ngayon mga kababayan, ngiwi pa rin. Lumalabas pa rin ang mga signs and symptoms mga kababayan Addictus Benedictus. 15 years bumabatak. outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Grabe Anong sabi ni Kristo, hoy? Demonyo, huwag kang maghusga. Nanghusga na kay Sara mga kababayang visit na to. Why don't you practice what you preach, pademonyo? Today, we call upon the institution of the Ombudsman
Nag-uniform pa siya mga kababayan, ng pari-pari, Ubarin mo yan, Munyo. Alam nyo mga kababayan, sagrado yung kanyang sinuot ngayon na beste ng pare. Kagaya rin din yan mga kababayan ng uniform ng mga army, di ba? Kung ang susuot niyan, hindi army o hindi pare, pwedeng makasuhan mga kababayan. So, sagrado yung damit niya. Hubarin mo, ginagamit mo sa kademonyuhan, pademonyo. To put an end to this mockery of the system of Makiri. checks and balances Ikaw ang nagmakiri sa simbahan. as enshrined in our Constitution. Kumusta pala yung mga mali-malitang nanakaw? Bakit iba ang priority nyo? Di ba nasabit din si Bongbong Marcos? Taka si Tambaluslos. Yan si Cielo Magno mga kababayan. Mukhang pakawalayan ni Tambaluslos dahil sa lahat ng kanya binibira mga kababayan, pwede pa niyang birahin si Marcos. Pero si Tambaluslos, parang napakalambot niya kay Tambaluslos mga kababayan. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, Hindi ka pakikinggan ng Panginoon. graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of How about yung pagiging addict ni BBM, sabi ni impeachable din yun mga kababayan na sabi ni Amy. Hindi niya kakasuhan dahil alam niya addict din siya dati mga kababayan. Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. And she at least be called upon to account on hundreds of millions of confidential funds. Pero ang yung sigurado ng ninakaw talaga, bilyon, trilyon. Anong sa inyo? Meron kayong kinasuhan ni isa? That she plundered. And if she fails to do so, Ang rason lang nila mga kababayan, hindi daw sinasagot. Kaya nga hindi sinasagot dahil hindi kayo ang proper venue. Gusto nilang malaman mga kababayan kung saan gagamitin ni Sara ang confidential fund. Ginamit ni Sara laban sa mga NPA. Na coincidental inline din sa kanilang mga mga kababayan, pag-uutak. she should no less than be found criminally Ang matanda yung nakangiwi na din mga kababayan, ang matanda. Ngumiwi na rin, ganyan na rin, liable for it. Maraming salamat po. Layas, buisit ka! Ito mga kababayan, impyerno ito. Diretso ito sa impyerno, sigurado. At bakit hindi rin sasampahan na kaugnay na kaso mga kababayan si Bangag, Marcos Bangag, Tambaluslos, at marami pang ibang Para politician. sa ating publiko, ito ay ating ginagawa upang ipakita na ang accountability Grabe buntot na lang ang kulang mga kababayan ay nangyayari at hindi kami matitinag sa pagharap o pagsusuri. Dapat nga mga kababayan sipain na to sa simbahan. Ekskomunikado na to dapat kahihiyan sa simbahan Katolika mga kababayan. Sapagkat ang confidential funds ay public funds. Ito ay dapat suriin kung ito'y Hindi ikaw ang dapat sumuri. Kuha nga, doon kayo magtanong. ginamit sa tamang pamamaraan. Ungas, wala bang matalino dyan mga kababayan na magsabi sa kanila na pumunta na ba kayo sa COA? Kung gusto man ninyo nakasagutan, ang COA dapat ang maglabas niyan dahil kung si Sara, makakasuhan siya. Wala bang mga matalino dyang mga media mga kababayan na mag-explain sa kanila? Pero alam nila mga kababayan. Tinitwist lang nila Kakampi din nila ang media mga kababayan. Wala rin magtatanong sa kanilang ganyan dahil yan ang kanilang naratiba. Padre, Monyo. Confidential funds, essential. Mm. Do you think the public should know what confidential Sabihan mo sa COA. were in fact it's Confidential funds is also public funds. Ungas talaga Lumipat ka na lang siguro sa gobyerno, Monyo. Huwag kang makisawsaw dito sa itong padrimonyong ito mga kababayan. There is Wala na maisip. the slightest feeling and sabihin natin Utal-utal na mga kababayan. pagdududa na ito ay ginamit Tango din ang mga hudas mga kababayan, Tingnan yung mga itsura mga kababayan. Bulat-latin natin itong mga bunganga nito at tutulis na mga ngipin nito mga kababayan, mga jablong ito. sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is Dibatihin nyo nga yan, itong jablong pare mga kababayan. preceded by accountability.
Hindi dapat Tango na yung mga buwisit, oh. magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds. Sabihan nyo nga, bakit hindi ka muna kayo pumunta sa COA at doon kayo mag-invoke na i-release ang pinagamitan ni Sara? Confidential nature. Accountability takes precedent before that confidential fund. Pa, sir, kasi bankshell kasi ito Oh, dahil ginamit sa NPA, National Security. will concern national security. Paano kung ma-divulge nagsasabing Oh, yung mga ito mga itsura nito. Oh. ba dapat ang national security will first and foremost before you Oh, at bakit siya lang? Bakit si Sara lang? Wherein, si Bangag mga kababayan, bilyones ang confidential fund. Tama. At ito yung dapat nilang ipaliwanag sa tamang plataforma. Oh, sa COA kaya nga may COA dahil doon magpapaliwanag. Kung gano'n ang reasoning mo, Munyo, lahat dapat may confidential fund. Kakasuhan mo ng plunder at malversation. Ang problema, hindi naman nila pinaliwanag na maayos eh. Very evasive. Wow. Tango mga kababayan. Parang mga puppet din itong mga buisit, To no? begin with. And COA itself has already determined that there were Sige, ilabas mo ang sinabi ng COA. Kinlear na po ng COA mga kababayan si VP Sara. At kung mayroon mang mga kababayan na flag ng COA, hindi lang siya nag-iisa nun. Lahat ng opisina mga kababayan ng gobyerno, mayroong flag sa COA. Kailangan lang ng additional dokumento. Pero wala pa yung mga finality. Dahil kapag may nakita ang COA mga kababayan, sila mismo ang magsasampa mga kababayan, magsasuggest ng magsampa ng kaso kay laban kay VP Sara. use, and there was a manner of the confidential funds not brought to its proper use. Invento. Nagawa Vice President. To begin with, meron tayong nakitang 612.5 na pera na withdraw, na ginamit, ngunit hindi Anin ba ang pera? Bakit binigyan siya ng pondong ganyan kung hindi gamitin? Ungas. Anong gusto mo? Ilalaan lang ang pera dyan para hindi gamitin? Sunga ka ba? liwanag. Yun ang isa sa Bakit sa'yo magpaliwanag? Kayo nga ang dahilan kung bakit mayroong mga intelligence at confidential fund in the first place mga kababayan dahil dito sa mga makakaliwa, sa mga rebelde, sa mga salot sa lipunan. hanapin, harapin, at mapakinggan kung ano nangyari. Pakinggan. Confident dahil Rimulya law bender. Parte na ito ng kanilang script mga kababayan right from the start. Dahil nothing to lose yan si Rimulya mga kababayan dahil pag upo ni Sara kung presidente na siya, magsakit-sakitan yan. Ewan nga lang natin kung totoo nga bang mayroon siyang leukemia mga kababayan o pautot lang niya yan dahil pagdating ng panahon, kapag panahon ng paniningil mga kababayan, magsakit-sakitan na siya para hindi na siya panagot. No, kahit may sakit yan mga kababayan, dapat ikulong yan. Tinulong nga nila si Tatay Digong, di ba? With a prayer, with Prayer! the Hindi ka pakikinggan ng Panginoon, demonyo ka. facts that we have Wag mong, ay nako. presented and have assigned our signatures. Bakit pa ito mga kababayan andyan sa simbahang Katoliko? Mga pare o sino mang namumuno dyan sa simbahan. Alisin nyo na itong hudas na to. We pray that this will Saan ka nagpipray? Sa Diablo yan nagpipray mga kababayan. Sana nga lang ang karma dumating sa kanila mga kababayan. heeded and uusad ang kaso upang mapanagot kung dapat may panagutin. Kayo yung dapat Walang panagutin. tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Tapos kaso na aabalahin mo pa. Isipin nyo mga kababayan, tingnan nyo. Aabalahin pa nila ang grupo ni VP Inday. Gastos pa si Sara mga kababayan para kumuha ng mga abogado na para bumasa ng mga grabe. Okay lang sana Bongbong Marcos mga kababayan dahil overnight nakabasa ng 4,000 pages. Pero ito, ilang pages ito mga kababayan? Halos abot ito ng mga 20,000 pages ito. Mahigit. Aabalahin mo pa sila BP Sara. Kasagutan lang ang gusto nyo na pwede naman kayong pumunta sa COA, ng hudas. Pero sir, kasi of course, sasabihin ng mga supporters ni Vice President sa politics, I mean, lahat kayo galit kay Sara. Talaga political. Galit po tayo sa Galit ka tapos hindi ka galit kay Bangag. gagamit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Ikaw may number 1 sinungaling. Galit ka sa sarili mo. Yan ang totoo mga kababayan. Tingnan nyo si Chelo Magno mga kababayan. Atat na magsalita mga kababayan.
Yang si Shelo Magno, isang paligo lang ang laman yan ni Renato Babalo Reyes, mga kababayan. Nangangamoy lansangan din yan. Kauri yan ni Renato Kami Babalo. tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Ikaw ang nagbabaluktot. Walang politika dito. Wala politika dito. Pero si Sara Duterte lang ang aming tatargetin. Walang politika. Grabe. Ari at simbahan, the truth has always Wag mong damay ang simbahan. Ako mga kababayan, Katoliko ako, pero eto, sinusuka ko itong pandemonyong ito. Sama ang loob natin sa simbahan mga kababayan na dahil pinaggagamit nila ang ating simbahan, lalong-lalo na itong sa Katoliko. Hinahayaan nilang gamitin sa stunt mga kababayan na mga paring mga naging addict na ito. Marami sila David mga kababayan, yung sila Kabaong Reyes, yung mga pari na ewan lang natin. Ang sabi nila, mukhang galawang, alam niyo na, NFA. been enshrined in the gospel. Raisa. And that is why I'm here. Sir, pinag-isahan natin na gagawin ang ombudsman niya, VP Sara Duterte, Hoy, sabi ni hindi sabi ni Boying, pwede daw. Si Martires ang nagsabi mga kababayan na hindi pwedeng kasuhan. Pero sabi ni Boying, pwede. Not the vice president. Oo, si Lumagno mga kababayan. Oh. So, can you clarify that? Sila lang din ang mga kababayan. Sila lang din ang nag-speculate yan na hindi daw immune ang vice president. I'll allow my friends to also respond to that, please. Andyan na si Maligno. Ang Maligno na mga kababayan. Etong tuta daw ito ni Yan ang sabi nila ha. Tuta daw ito ni Romualdez. Lahat kakantihin nito mga kababayan, lalong-lalo na Duterte. Pwede pa niya kantihin si Bangag pero si Romualdez ayaw niyang kantihin mga kababayan. Likewise dito sa mga makakaliwa mga kababayan, itong Makabayan Black, lahat pwede nilang awayin, wag lang si Romualdez. So alam na kung sino ang mga na ito mga kababayan, mga papitir. Si VP Sara Duterte po ay hindi immune sa si VP Sara Duterte po ay hindi Sino may sabi? Ikaw? Bakit? Supreme Court ka ba? This is a landmark case mga kababayan pag nagkataon. At pwede rin itong iakyat sa Supreme Court. Sasabihin ng Supreme Court, she is an impeachable officer. Thus, as long as she is a sitting president, vice president pala, bawal pa siyang kasuhan. Magantay kayo na bumaba siya sa pwesto. kaso, no? Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd. Sige. Abuse sa paggamit ng confidential fund. Bakit wala yan sa COA? Ang reference niya mga kababayan, House of Representatives ni Tambaloslos. Wag kami Maligno. Pero yan pa na ebidensya hindi pa natin nakikita ang account si VP Sara, hindi pa lumalabas ang report Utal-utal ka na. Department of National Defense kung saan nga ba dinala ng pondo saan dinala yung pondo na binigay sa security ni VP Sara. How about yung pondo ni Bangag? Huy, mga ungas. Ay, naku ba? Ulit-ulit na lang tayo mga kababayan, no? Po ay may mali. Itong mga, mahirap makipag-argue dito sa mga, mga kababayan, no? Parang sarado ng utak. Hindi nakikinig baka, bla 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 bla, bahala kayo, Hindi namin tatanggapin explanation nyo, ganyan. Nag-imbestiga ang DNP pero hindi pa nakikita. So naniniwala po tayo na with this petition for the Petition, hindi yan petition, kaso yan, ungas. man to do further investigation. In fact, mas makakalinaw to sa lahat. Lalabas ang Kalinaw sa lahat. Malinaw na ang lahat sa amin. Pinipilit nyo talagang pakasuhan yan si Sara dahil takot kayo mapupulbos kayo mga makakaliwa pagdating sa mga kababayan sa 2028. facts, lalabas ang ebidensya at mas makakakalinaw. Ano pala yung ebidensya na hawak ninyo? Isang buong sasakyan mga kababayan. Wala pa pala silang Ano yan? Props lang? Kung paano nga Daig pa si Pacquiao mga kababayan. Kung dati-rati parang nagpa-photocopy yung si Pacquiao. Ngayon mga kababayan, grabe. Para talagang mga kababayan, para na silang national bookstore. inabuso ang pondo ng Bakit yung confidential fund. pagbukas ng mga bank account, gaano ka-importante po ito para Importante Lahat buksan. yung flow. Ayan mga kababayan, script ni Trillanes mga kababayan. Script na naman yan ni Trillanes na yung mga bank accounts dahil matagal na nila yung mga kababayan ini-issue laban kina VP Sara. Ayan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakinabang sa mga Wala pa nga kayong na-establish pala. sa bank account si VP Sara. So magandang
ng disclosure Si Marcos, bakit hindi halongkatin din ang bank account niya? mula sa anti O ikaw mismo, bank account mo, magkanong natanggap nyo dyan sa pagkakaso-kaso kay VP Inday? Laundering Council patungo sa Ombudsman at yun yung inaasahan natin dahil yun naman ang function ng Ma'am, i-mention po yung mga fictitious name. Ay nako, ilang beses ba yan mga kababayan? Hindi ba nakakaintindihan mga kababayan? Yung mga piatos na naman ang kanilang ini-issue, Isko Lord. Yeah, so lumabas naman yan sa public hearing natin, mga fictitious names, no? At malinaw na may Hindi nyo naiintindihan mga ungas? Ay nako, Lord. Ano ba ito mga gonggong na to, Lord? proseso kung paano hindi mako-compromise ang national security. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund. Kayo na lang ang mag-COA, Shelo Magno. Bakit hindi nyo pressure ang COA? Dapat ang COA kasuhan ninyo, hindi kayo sinasagot. Wala kasing mga kababayan Walang karapatan si VP Inday mga kababayan in the first place na mag-divulge sa confidential fund dyan sa kanila. Dahil tanging sa COA lamang mga kababayan, dinadivulge siya ni VP Inday. Bakit hindi nyo lang kasiguhin ang COA na ilabas nyo na kung paano ginamit? Ganyan mga kababayan para para magkaalaman. Mga politiko, may malinaw pong objective, purpose kung paano ito gagamitin. At ito po ay napakahalagang ilinaw ngayon dahil alam niyo po may Ilinaw, sinampahan nyo na. kaso pa tayo sa Supreme Court on the unconstitutionality of the confidential fund at hinihintay natin yan. Pero hindi Bakit hindi kayo makapag-antay ng resulta? Ito mga hipokrito mga kababayan, po tayong pwedeng tumigil na lang sa paghihintay ng unconstitutionality ng Si Marcos, bakit hindi nyo kinasuhan? Kailangan din nating linawin yung mga iba pang batas na nag-govern sa confidential fund. At sa pamamagitan ng prosesong ito, mas malilinawan kung paano nga ba dapat Proseso, nagkaso na kayo? liquidate, dapat ginagastos, at sino nga ba dapat talaga ang nagkakaroon ng confidential fund. Hindi ba malaking issue yan na bakit noong Hindi nyo nga alam? Ito sa makakaso lang, mga harassment na itong makaso, itong mga kababayan, harassment. 2023 ay nabigyan ng confidential fund ang mga iba't ibang ahensya na wala namang national security. O bakit hindi mo rin kasuhan? Bakit si Sara lang? Tingnan nyo kung sabi nila, hindi ito pamumulitika. Pero nagreklamo din sila mga kababayan sa ibang opisina na may confidential fund. So ito yung mga policy issues na kailangan talagang sagutin dahil ito ang mag-guide sa atin sa future kung paano ginagasta ang pera ng bayan. Ma'am, last Rob kung ever man ma-open po yung money trail, ma'am, may plano po ba tayo mag-file ng impeachment? Natural. Planado na yan nila Meron kaming gagawin Uy, mayroon kayong session na naman. Oh Lord. pa sa taas. Baka babangag na naman kayo dyan, ha? Iwan namin yung ibang complainants namin para tumugon naman sa ibang katanungan. Hindi, ikaw gusto namin, pademonyo. Does this address the Supreme Court decision virtually making it very hard? The binaril ng Binaril. We hope that this process will also be recognized as something as valuable as such. Tapos ito mga kababayan, kapag presidente na si Sara, tapos ito naman ang makakasuhan. Iiyak na naman itong mga kababayan. Tapos kakampi nila ang media. Oh, grabe kayo, mapang-api, mapang-apo. Nako. Tapos ngayon, sila ang nang-aapi. When this it's recognizing that we have various mechanisms, various institutions to hold our politicians Shut up! Oh, Shelo Magno, maligno. and we have to make sure that these institutions are working. Wala na itong, mga kababayan. Wala na itong moral ascendancy ito si Shelo Maligno na magsalita tungkol dyan sa corruption o ganyan mga kababayan, kamalian. Dahil halata masyadong mga kababayan Duterte lang ang kanyang pinupunteriya talaga. Namumulitika. Nagpagamit mga kababayan sa mga bangag at sa mga katambaluslusan. Dahil kung talagang para sa bayan ito, pati si Marcos kinasuhan nila mga kababayan. At pati yung sinasabi niyang, bakit yung ibang ahensya ng gobyerno tumatanggap din ng confidential fund? O bakit? Bakit hindi mo rin kinasuhan? Nagtatanong ka rin naman sa kanila. Tapos sabi nila, tinatanong ko lang sila Sara dahil gusto ko malaman kung paano nila gaminamit. Tapos diretso kaso na. Sige po. With regards to that question, With regard. Sandali lang,
Sorry. Oh, ito na naman mga kababayan, itong mga grupo ni na ni na Babalu Reyes. That question we're hoping. Mama, wait lang po. Okay. Mm. We understand, no, that the ombudsman may in fact recommend impeachment also. So it doesn't Ayan na. Lumabas lang din mga kababayan kung ano talagang gusto nila. In preparation for the impeachment case na isasampa nila mga kababayan. address the question. It's up to the ombudsman to investigate and recommend. Sige, dagdagan nyo pa ang dagdagan nyo pa yung papeles ninyo na isang buong sasakyan. Para etong ombudsboying, malunod sila mga kababayan sa babasahin. Yan din ang problema mga kababayan kung uusad na yan sa full-time na kaso. Aksaya din yan sa judicial time mga kababayan dahil ito sa ang dami nilang mga dokumentos mga kababayan na karamihan naman hindi na necessary. Panggulo lang mga kababayan. Of course, her supporters will claim that this is all politics. At sino ka ba? Sino ka ba taba? All against the promotion that she will run in 2028. Para magsalita dyan. Pigilan siya dun Oo. against dun sa will of her supporters to run for president. What's your thoughts about it? Kasi parang Binipigilan nilang tumakbo mga kababayan. Mabuting sino yung nagsasalita mga kababayan? Baka yan, SMNI? Tanging SMNI na lang mga kababayan ang talagang patas kay VP Sara. planned eh. Parang sinasabi ng sports na it's all planned against a possible Sara Duterte run in 2028. We don't get into that. Wow, we got Shut up, Miss Adipose. Ang tinatanong lang namin kung siya ay may pagkakasala dahil nagnakaw siya. Nagtatanong ka kung kasala tapos sinabi mo lang nagnakaw. Hindi mo nyo pa alam maroon bang pagkakasala tapos sinabi mo nagnakaw. Diyos ko Lord, napaka talagang mga judgmental ito. Mga taong simbahan ito siguro mga kababayan, itong nagsasabing mga mga alagad ng Diyos. Alagad ng Diyos o alagad ni Jumakol Season? Kung ano ang consequences nun, wala ako dun eh. Pero hindi naman pwedeng hindi siya imbestigahan Bakit hindi mo rin pa-imbestigahan yung ilan? Bakit si Sara lang? dahil gusto niyang tumakbo at may ibang taong gustong tumakbo siya. Of course, yun pa rin magiging magiging suma total. Alam mo, ang sinasabi ko lang sa ating mamamayan, Mamamayan o mga dilawan, pulahan, mga anti-Duterte na iilan lang mga kababayan, mga bangag. pumasok sa ganyang klaseng labanan ng reasons, no? Kasi Kayo ang out of reason. Kayo ang out of reason. Etong mga ganitong klaseng mga tao mga kababayan, mahirap ka nang mag-reason mga kababayan dahil sila lang ang laging laban tama. talaga sa tamang paraan ng pagpopolitika. Yung it's all politics, Tama. there's good politics and there's bad politics. Mm, And yeah, that kind of reasoning is bad politics. Ikaw ang bad politics. Ikaw ang bad politics. Yes, Kada Claudio. Sino ka? Hudas ka, layas. Bakit hindi mo pa atupagin yung pagpapayat mo? Visit ka. Gia Estrada Claudio. Walang pake. Wala kaming pake sa'yo. Hudas. Umuwi ka na doon. Itong mga visit na to mga kababayan. Saan na naman sila pupunta? Presscon. Eto, mamaya mga kababayan, mayroon na naman silang sit down na presscon. Eto yung nag-file sila mga kababayan on the spot. Pupunta na sa taas mga kababayan. Andyan na lang siguro si Trillanes. Ano pang gagawin ninyo doon? Ayan na sinasabi natin mga kababayan, kumpleto ng mga hudas, Yung paring, mga kababayan, yung kalbo, siya yung, nagbuhat ng kabaong ng panahon ng COVID, mga kababayan. Si Kabaong Reyes, puro mga reject itong mga klaseng taong ito, mga kababayan, Grabe, Mga salot. Mga salot talaga. Ano na naman yung dadasalan nila mga kababayan, dadasalan ng mga jablo. Nakasutana pa mga kababayan, Grabe. Grabe itong mga padrimonyong ito mga kababayan. Ang sasama ng mga ugali. Wala ng audio. Tindig Pilipinas. Yun pala mga kababayan. Tindig Pilipinas ni Trillanes. Lord. Another press con pa. Paulit-ulit na naman mga kababayan. Sige, bahala kayo sa buhay niyo. Mabwisit.
Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa kaso na naman nila na sinampalaban kay Sara? Post your comments below.